Hello mga mare, unang mini vlog ko pala ngayon at eto makikita nyo nakaupo ako at nakaharap sa camera. Hulaan nyo anong ginagawa ko dyan, charis! Nagla-live ako dyan mga mare, ituturo ko sa inyo paano kumita ng pera sa pagla-live lang. Para sa mga hindi pa familiar, ito nga pala yung Bigo. Easy steps lang, lalagay ko yung link sa comment section, click mo lang, download and mag-login gamit ang Facebook number or Gmail nyo. Ayan, makikita nyo, pakanta-kanta lang ako dyan kahit di naman talaga ako magaling kumanta. I-entertain nyo lang yung viewers nyo and make fun. Araw-araw ganito na ang routine ko, magla-live lang ng 1 to 3 hours at bibigyan ako ng bonus ni Bigo. Bukod pa dito, yung mga natatanggap ko sa aking mga viewers. Kapag napapagod na akong kumanta, nakikipag-PK ako para mas marami pa akong makuhang followers and friends. Sabi nga 'di ba, the more the merrier. Kaya sa mga gustong kumita kahit nasa bahay lang, subukan nyo na. Wala namang mawawala sa inyo. Kaya ako, nagpapasalamat ako sa Panginoon. At syempre, sa lahat ng sumusuporta sa akin sa Bigo. Kundi dahil sa inyo, wala ako ng mga meron ako ngayon. Ayan, tapos na ako. Ligpit time na. Kung makikita nyo, nililigpit ko na lahat ng gamit ko sa pagla-live. Lahat pala ng yan, nabili ko lang sa Shopee. At ayan, pababa na nga ako para mamalengke. Nahulog pa yung wallet ko. Sa sobrang pagmamadali ko. Kasi mamamalengke pa ako at magluluto. Dahil pauwi na ang aking panganay galing sa school. Tiyak, gutom na naman yon. At ayan nga, chine-check ko kung okay na lahat bago ako bumaba. At nung nakita kong okay na lahat, pinatay ko na ang ilaw tsaka ako lumabas ng kwarto at sinarado ang pinto para bumaba na at makapamalengke. Nung bababa na ako ng hagdan, naku, napakadilim. Bakit kaya patay lahat ng ilaw? Halos wala akong makita sa sobrang dilim. Yung pala, pagkatingin ko, tulog lahat ng tao. At ang tanging gising lang ay si Ali na naghihintay na sa labas para sumama sa palengke. At ayan na nga, palabas na ako ng bahay, hinihintay na nila ako, aalis na kasi kami. Si Ali, sa sobrang takot maiwan, hindi na nakapagtsinelas. Pinauwi ko siya para kumuha ng tsinelas. At sigaw nga siya ng sigaw dyan kasi baka daw iwan ko siya. At eto na nga, papunta na kami ng palengke. Dito nga pala kami dumaan sa shortcut kasi nakalimutan kong mag-helmet. At ayan, nandito na kami sa market. Nakabili na din pala kami ng karne. Dito naman kami sa gulayan papunta. Kabisado na talaga ni Ali ang sunod-sunod na destinasyon namin dito. Pagkabili namin, syempre, di kami uuwi nang hindi kami dadaan dito. Ayan nga ang purpose ng pagsama lagi ni Ali for the pabili ng toys. At ayan, namimili na nga siya ng bibilin. Na halos lahat naman ata yan ay meron na siya. At nung nakapili na siya, umuwi na nga kami. At ayan, nung makauwi ng bahay, binuksan agad at nilaro na. For sure naman, 10 minutes lang yan, bibitawan mo na yan. Hi Ali. Dito na nga pala yung pinamili namin for dinner, nilagang baboy. Ire-ready ko na para makapaghiwa na ako at maluto ko na. Ayan nga, iniisa-isa ko na yung pinamili namin. At niready ko na ang sangkalan para makapaghiwa na ako. Kaso, ang daming sagabal, binaba ko muna yung bigas. Parang nakakaramdam na ako ng gutom, magpapaluto muna ako ng pansit canton kay Teo para magmerienda. At ayan nga, kinuha ko na yung kaldero, binabasta ko na para pagkahiwa ko, dyan ko na ilalagay lahat. Pagsasama-samahin ko lang lahat. O yan, for the sayaw pa ang person kahit pagoda na maghapon. Muna ko munang hiwain yung baboy. At isusunod ko na lang yung gulay dahil sabay-sabay ko naman silang papakuluan. Ang bagal ko maghiwa, parang enjoy na enjoy ko pa yung ginagawa ko. Siguro dahil sanay na ako dahil ito naman ang lagi kong ginagawa araw-araw. Gigising, magluluto, kakain, magla-live, mamamalengke, magluluto ulit. Paulit-ulit lang ang ginagawa ko sa araw-araw. At ayan nga yung mais na yung hinihiwa ko dahil wala kaming pantadtad, kutsilyo yung gamit ko. Ako lang ba mga mare ang ganito maghiwa ng mais? Tinutok-tok. Life hacks, ang bilis naman niya mahati. At ayan nga si Teo, niluluto na niya ang pansit canton para sa merienda. Dahil gutom na rin siya. Salamat Teo sa pagluluto ng merienda natin. Bakit pagdating sa dulo, ang hirap ng hiwain? Na-stranded na ako sa mais. Ang hirap kasi niya talaga pag kutsilyo lang ang gamit mo. At ayan nga, inugasan ko na para isama ko na sa nahiwa kong baboy. Hinuugasan ko muna isa-isa bago ko siya ilagay sa kaldero. Syempre, for the safety and cleanliness, cherries. Isusunod ko na nga ngayon ang sibuyas at ang iba pang mga gulay. Tapos nun, sama-sama na siyang papakuluan.
At ayan na nga mare, nailagay ko na lahat ng ingredients, iintayin na lang natin siyang kumulo. Kaso parang after 1,343 years pa bago kumulo. Okay lang, basta masarap ang kalalabasan. Nga mare, takpan na natin siya para mabilis kumulo. Tayin na lang natin matapos para iserve. Ayan na nga, luto na ang aking pansit kanto. Kain na, bye-bye!